gitara at ang kaaya-ayang lira. Hikayan ninyo ang trumpeta. Halina't simulan natin ang pagdiriwang ng banamisan, tayo'y sama-samang dumudulog sa dakilang pag-ibig ng poong may kapal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritong Banal naway sumainyong lahat. At sumairin. Meron tayong pinanuntunan sa buhay ang aral ng ating Jesucristo. Matunghayan natin upang matuwid nating maipahayag sa buhay pagpapala na ito na tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinagtatatag ng sa iyong pag-ibig, ika'y walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sinakerib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay malilitas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin. Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sinakirim. Pagkatapos pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito: Panginoong Diyos ng Israel na nakaluluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kaya kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sinakirim. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon, sapagkat hindi naman taong talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sinakerib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo.
Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Esekirim. Itinatakwil ka laging hinahamak ng anak ng Sion, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling anak na babaeng nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Asaria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulubusin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, gayon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito sapagkat ito'y pinagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Asaria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Nineveh si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog na banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Ingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, amin nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan
at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang makasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nasa huling kabanata na tayo sa pahayag o panulat ni San Mateo na sinimulan natin ang tungkol sa Sermon on the Mount, ang sermon sa bundok ng chapter 5 ayon kay San Mateo. Chapter 5, 6, and 7. Nasa 7 na po tayo ngayon. Itong mga kalipunan ng mga sermon o pahayag o pangaral ng ating Jesucristo bilang ito'y napagandang alituntunin sa ating buhay. Kapag sumapit na tayo sa ganitong mga kabanata sa panulat ni San Mateo, sabihin natin, talagang tayo ginagabayan ng Diyos sa aral ng mabuting balita. Ang mga kabanatang ito ay punong-puno ng makahulugang bagay na ipinahayag ng ating Jesucristo sa kanyang mga alagad upang ito'y maging palatuntunan, panuntunan, gabay sa matuwid na pamumuhay. Kaya tutungayan natin ang ilan dito na nasaan ngayon sa ating mabuting balita. Gagabayan tayo ng ipinapahayag ng ating Jesucristo sa unang bahagi. Medyo malalim ang ibig sabihin ito para sa mga lagad na nung narinig nila ito ay nagtatanungan sila, ano kaya ibig sabihin ng sinasabi ni Kristo, ang mga bagay na magiging alituntunin sa ating buhay. Sabi ni Kristo, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal. Bakit? Sino ba yung asong iyon? Mga banalig sa Biblia, ang nabanggit ng mga asong ito, ang mga hentil o wala pang pananampalataya o ayaw pasakop sa pananampalataya. Tunay na dadaanan ang ating mga alagad mga bagay na ito. Marami pa rin tao na ayaw pumasok sa pananampalataya ng mga Kristiyano o kumikilala kay Kristo bilang tinagurian silang mga Kristiyano. Sila'y naguriang mga hentil o Gentile, ibig sabihin sa Ingles, mga hentil o mga pagano. Kaya huwag ninyong ibigay sa aso o huwag ninyong ibigay sa mga hentil o pagano ang mga bagay na banal. Sapagkat hindi man pagtalikod upang ipawalang halaga ang mga tao na papabilang sa mga pagano o mga hentil na mga taong ito. Pero ibig sabihin, meron pa rin pagsisika sapagkat ito rin tinagubili na ating Jesucristo. Ipalaganap ninyo ang mabuting balita upang makarating ito sa mga hentil. Meron din pangangalaga ang ating Jesucristo sa mga hentil upang ang mabuting balita ay maipahayag para sa kanila, na ito ang kahulugan din ng pagpapalaganap ng mabuting balita sa mga tao, lahat ng tao sa sandaigdigan. Ito ang kanilang magiging pamantayan at pinanununtunan sa buhay. Mga Kristiyano na nagbibigay halaga at kahulugan sa buhay na pinagpapala ng Diyos. Bakit sinabi na ating Panginoon mga bagay na ito? Sinabi niya, sapagkat kayo'y babaling at lalapain nila pagkatapos. Hindi nila pahalagahan ang aral ni Kristo, kaya nasa kanila ang puso at kalooban na talagang hindi para sa katuwiran, hindi sa kabutihan, hindi sa kabanalan, pero susuklian kanila ng kapahamakan sa buhay. Kaya ito'y hindi lamang sa mga hentil at mga pagano, may mga tao talaga na sukdulan ang kanilang kadiliman sa puso't kalooban, kasakiman, at punong-puno sila ng evil ways, ika nga. Kaya hindi naman talaga aalisin mo para papagbaguhin mo sila, kung hindi may mga pagkakataon na titinan mo kung ano isusukli nila sa inyong mga pangaral, kung ano isusukli nila sa inyong kabutihan. Nagbigay ka ng kabutihan, sinuklian ka pa ng kasamaan.
Doon tayo tunay na mag-ingat. Pero hindi ibig sabihin susuko tayo na bawat pahayag na ating kabutihan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon susuklian nila ito ng kasamaan. Pero pinapahayag na ating Jesucristo ang ganitong mga bagay para panindigan natin sa buhay na ito upang ang pagpapala ng Diyos ay maipalaganap sa lahat ng tao, anumang uri ng tao, sa lahat ng sangkalupaan. Ibig sabihin, ang aral ni Kristo ay naroon sa mabutit masama. Ang aral ni Kristo ay pagpapala at pinagpapala ang lahat ng tao na tunay nakikinig at minsan at madalas kung ito'y hindi karapat-dapat pero ang hindi naglalaon at naging karapat-dapat ang aral ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Isinunod pa sa ating mabuting balita, huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. May mga tao na talagang ginagawa ng pagnakabutihan pero pinagwawalang bahala. Lalo pang nagiging masama, ika nga, at susuklian ka na kasamaan. Maganda kung ang tao naghahandog ng kabutihan sa kanyang kapwa at tutugunan nila ito ng kapwa kabutihan. O ang pag-ibig, nangailangan din suklian na dakilang pag-ibig. Meron ding mga tao na nagpapahayag ka ng pag-ibig pero hindi tumutugon sa kapwa pag-ibig. Lalong-lalo na kung ang kadiliman ng kailang buhay ang kanilang mga pinaiiral. Upang sabihin na ating Panginoon, maganda kayo sa mga taong ito pero hindi niyo dapat ipagkait ang pag-ibig sapat ang pag-ibig ay para sa lahat ng sangkalupaan. Sa sangnilika ang pag-ibig sapat ito'y pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Upang sabihin, huwag niyong yung makatuwirang pinapahayag sa susunod na pagnilinilay, pinapahayag na ating Jesucristo, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin nila sa iyo. O gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Ito isang commandment ng ating Jesucristo sa matuwid na pamumuhay upang sabihin, ito ang mapamaraan na magandang buhay ng puspos ng pagpapala na gagaling sa paumikapal sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sukdulan ng kanyang kabutihan, kaya lahat ng kanyang dilika ay mabubuti tulad ng mga tao upang sabihin ang mga tao ay likas na mabuti. Kaya hagdan ninyo ng kabutihan ang nilikha ng Diyos, ang mga tao na talagang pagpapahalaga ng Diyos ito sa buhay na kanyang nilalang. Tatlo, sa huling bahagi ng ating mabuting balita, upang iliwanagin ating Jesucristo, paano kayo tumatahak sa buhay na ito? Oo nga't may tigib ng paghihirap, yan ay talagang tatanggapin natin. Pero may kaliwanagan din naman sa kabila ng kahirapan sa pagsisikap ng mga tao para umunlad ang kanilang buhay. Oo nga't mahirap mabuhay, pero may pinanununtunan naman at pagsisikap upang magabayan ng ating Panginoong Diyos. Lalo nagiging mabuti ang ating buhay sapagkat ang buhay may paggabay sa Diyos kahit natigib tayo ng paghihirap na para bagang tayo'y lumalanda sa makipot na pintuan pero may pag-asa pa rin dulot ng pagmamahal ng Diyos na kanyang ibinibigay. Kesa lumakad ka sa isang malapad na kalsada, daanan na talagang may kalayawan at walang pagpipitaganan, puro kadiliman ang nasa buhay, pero ibig sabihin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pagdating ng panahon, may magaganap na kabutihan para din sa mga bagay na ito. Kaya ang lahat ay pagpapalaman din, lahat ay may kaayusan, lahat ay kaliwanagan na dulot ng pagmamahal ng Diyos. Ito ang papanalangin natin sa pagdiriwang na ito. Nakikita ba natin ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin sa araw-araw? Pinapahayag ba natin
na mayroong Diyos na nagpapala sa atin, gumagabay sa ating buhay. Nagbibigay ba tayo ng halaga at kahulugan sa buhay na tayo minamahal ng Diyos upang patuloy niyang gabayan at hindi masadlak sa ano pamang uri ng kadilimang dala ni Satanas. Maging pagtitipong nga itong pagdirumba ni Misa ay maging tunay na pagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa tanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at tayo dumudulog sa Diyos upang tayo higit na pagpalain ang lahat ay pagpapala, ika nga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghatid sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pag-unawa at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo na lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway buhayin muli ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya patuloy mo kaming panuntunan ng dakilang pag-ibig ko, Ama, na binibigyan namin halaga ang aral at gawa na iyong bugtong na anak ang aming Panginoong Kristo. Sa pagdulog namin ito'y maiaayos namin ang lahat ng bagay sa ilalim ng mapagpalang pag-aaruga sa tunay namin pagsunod sa iyong kalooban. Kaya ang lahat ng itong ibig namin ipahayag, ibig namin makamit sa buhay, ngayon pinapahayag namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglinga, paggandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sangsinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa mamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, ay tinialay namin sa iyong tinapay, bibigay buhay, at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa umagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tunay nga tayo pinagpapala ng Diyos at sa Kanyang kabutihan ay ganyan na lamang para ihatid sa atin ang mabiyayang inuukol para sa mabuti nating buhay. Ating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginanap na ay magbigay pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, tunay na si Jesus ang tagapagligtas. Salamat sa Diyos. Isusunod natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar sa ating pagsamba at tayo magtatanod at tunay na panalangin handog upang sa bandang huli itong ating pagtatanod na ito rin ang magbibindisyon sa atin sa pagtatapos itong ating banal na gawain.
pagpapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang ating mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay at ng may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at taliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa umagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut loce camper sit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum inseabente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sentiamus, we vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ng kalininisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang malhating pag-aakyat sa langit. Puri ng Kanyang muwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birin at Ina. Puri ng ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose at ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramento